Medyo nakaramdam yung client natin na parang na-stress na siya. Meron tayo ngayong client from Japan. Tatagpuin natin yung kapatid niya, yun yung kanyang attorney in fact or representative. At magre-reserve daw siya sa IDESIA, yung area unit nila na end lot. Nagkita kami dito sa office, then dumiretso na kami kaagad sa mga bahay. Pinakita ko sa kanya yung available lots at ito yung napili niya. Area townhouse with 90 square meter lot area and unit. Ready for occupancy na siya. Ang total contract price ay 3.9 million. Naka-promo ito ngayon ng no down payment. Ang binayaran lang nila ay yung 10,000 reservation fee, then diretso na agad sa Pag-ibig housing loan application. Kapag magre-reserve dito, kailangan complete na lahat ng requirements. As in, kompleto na talaga. Hindi pwedeng may kulang-kulang kasi diretso na agad ito sa housing loan application. Okay naman kay client, tsaka almost ready na yung documents nila. Pero take note, bawat employment status, iba-iba ang required documents. Sa case ng ating client, may mga documents tayo na kailangan pa naming i-confirm kung acceptable kay developer at Pag-ibig. Doon sa part na yon, medyo nagtagal yung response nila sa amin. Nandito ako sa office ni Idesha, ayan, dito sa may bypass road. Kasi ayusin ko sana yung requirements ng client ko, i-follow up ko yung status, kung pwede na ba yung mga sinubmit na requirements. And sadly, biglang ang naging response ng clients is ika-cancel na raw niya yung kinuha niyang bahay. Marirefund pa naman niyo yung reservation since naka-safekeep pa lang yung pera sa staff. Hindi lahat ng nagka-cancel ng property, ibig sabihin ay hindi nila gusto yung bahay. So ayun nga, medyo nakaramdam yung client natin na parang na-stress na siya. Kay developer wala namang problema, yun lang talaga yung proseso niya. Since ready for occupancy yung bahay, kailangan talaga complete ang requirements from the 1 by 1 picture up to the SPA, kailangan submitted siya. Doon naman sa client natin, walang problema sa kanya. Gusto niya yung bahay, gustong-gusto niya actually. Pero dahil nga sa bigat ng requirements, nakakaramdam siya ng medyo mabigat. Though nag-submit naman siya, konti na lang yung kulang. Parang nape-pressure siya at nakakaramdam siya na parang hindi ito para sa kanya dahil nape-pressure at nahihirapan siya. Nararamdaman ng client natin na ang hirap makakuha ng bahay, ang bigat nung nagiging proseso at medyo nai-stress na siya. Kaya to protect his inner peace, mas nag-decide na lang siya na wag na munang ituloy. Maybe hindi pa ito yung oras para sa kanya. And ako, nirerespeto ko yung naging desisyon niya. Hindi natin siya pwedeng pilitin. Though, kinausap ko siya. Pero ayun nga, hindi natin siya pwedeng pilitin. Hintayin natin siyang maging ready. Naniniwala ako na mahahanap namin yung kamatch niya. Pwedeng ito ulit or pwedeng iba. And by that time, mararamdaman na namin na magaan yung magiging proseso. Kasi meron ako naging client, same din sa kanya. RFO din siya, OFW din siya. Ang bilis lang namin naayos yung requirements niya. As in, sobrang gaan, sobrang dali. So yun lang, para sa client namin na to, mahahanap din natin ang right property for you. Yung magiging magaan yung feeling natin during the house viewing at sa pag-ayos natin ng requirements. So thank you, but still thank you for the trust. Bye!